Magandang araw. Ako si John Ryan Bayot, isang mag-aaral mula sa Universidad sa Santo Tomas. At ako ay nandito para sagutin ang iyong mga katanungan na kadalasang tinatanong ng mga estudyante sa high school. Isang tanong, pero meron akong dalawang sagot. Ano kaya ang tanong na yon? Marahil ay nag-iisip na kayo dahil alam naman natin ng matematika ay mahirap. Di siya katulad ng mga ibang aralin na kailangan mo lang magbasa. Ito, kailangan mo talagang mag-isip. Tulad ng tanong na ito. Ano ang kabuuan ng mga distansya mula sa isang tuldok sa loob ng isang tatsulok sa tatlo nitong gilid? May naisip na ba kayong sagot? O may naisip na ba kayo sa paanong paraan kung paano ito masasagot? Pues, meron akong dalawang sagot para sa inyo. Dalawang proseso para masagutan ng tanong na ito. Una, syempre, kailangan natin ng tatsulok. Alam naman natin na ang tatsulok na ito ay may tatlong angle bisector sa 2 at 3. Kung makikita nyo, mayroong isang punto dyan kung saan ang tatlong angle bisector na ito nagtatagpo. Ang puntong yon ay ang magiging sentro ng bilog na matatagpuan sa gitna ng ating tatsulok. Paano yun? Napaisip nyo ba kung paano yun? Ganito lang yun. Yan. Nakita nyo na dyan na ang tatsulok ay mayroong bilog. Parang sinabi ko kanina, mayroong isang punto kung saan tatlong angle bisector ay nagtatagpo at yun ay magiging sentro ng bilog. Makikita nyo na ang bilog dyan. Sige, lalagay na natin ang punto kung saan sila nagtagpo. Yan. Lagyan natin ang letrang I. Yan ang sentro ng bilog sa loob ng tatsulok. Ngayon, humanap naman tayo ng tatlong punto na tumatama sa gilid, bawat gilid ng tatsulok at tumatama rin sa palibot ng bilog. Tulad ng IA, IB, at IC. Makikita nyo na ang IA, IB, at IC ay parehong tumatama sa palibot ng bilog at sa bawat gilid ng tatsulok. Ngayon, alam naman natin na ang letrang I ang sentro. Kaya ang haba ng IA, IB, at IC pupunta sa letrang I o puntong I ay pare-parehas. Ang tinatawag natin dyan ay radius. Ngayon, kumuha naman tayo ng mga punto na tumatama lamang sa gilid ng tatsulok, ngunit hindi tumatama sa palibot ng bilog. Kagaya ng mga nakadilaw na yan, ang puntong E, puntong D, at puntong F. Yan ang mga puntong tumatama lamang sa gilid ng tatsulok, ngunit hindi tumatama sa palibot ng bilog. At syempre, kailangan natin maglagay ng isang punto sa loob ng tatsulok. Yun ay ang puntong P. Dahil nga sa nakalsaad na laging mas mataas ang kabuoang haba ng distansya ng tatlong punto sa tatsulok na hindi tatama sa palibot ng bilog sa loob ng tatsulok, ibig sabihin, ang PE, PD, PF pag pinagsama-sama mo ay laging mas mataas kaysa IIA, IIB, at IIC kung pinagsama mo. Yan ang ating unang proseso. Ano na kaya yung pangalawa nating proseso? Ito ang ating pangalawang proseso. Ito ay ang teorema ni Viviani. Tandaan natin na para lamang sa tatsulok na parehas ang sukat ng tatlong gilid. Ito ay para sa mga tatsulok na parehas ang sukat o haba ng bawat gilid nito. Kahit pa saan sa loob ng tatsulok nakapwesto ang tuldok, ang kabuoang distansya nito sa kahit anong parte ng tatlo nitong gilid ay parehas lamang sa sukat ng taas ng tatsulok. Intindihan nyo ba? Paano kaya natin may papakita? Ganito. Meron tayong puntong P sa loob ng tatsulok. Meron din tayong puntong E, puntong D, puntong F na nakalagay sa tig-isang gilid ng ating tatsulok. Ngayon, hahanapin natin ang distansya mula PE, PD, at PF kung pinagsama-sama natin. Ano kaya magiging
sagot. Dahil sa teoramang ito, masasabi natin na PD, PE, at PF, pag pinagsama-sama, ay may kabuuang haba na parehas sa taas ng tatsulok o ang CH. Paano natin mapakita? Ganito. Para sa PD, sama natin siya dito sa pataas na to, sa CH. Gawin din natin ang susunod para sa PF. Gawin din natin para sa PE. Diyan, makikita nyo na ang kabuuang distansya nito ay kasing taas lamang ng taas ng tatsulok. Ano pa ang isa pang parang proseso o parang pwedeng gawin para mapatunayan ito? Ito. Gumawa tayo ng tatlong tatsulok na parehas ang sukat ng tatlong gilid gamit ang mga linyang ito, linyang PD, PF at PE. Siguraduhin natin ito ay ang magiging taas ang bawat tatsulok. Gaya na ito. PD, PF, at PE. Makikita natin na ang PD, PF, at PE, ito ay nagsisilbing taas ng bawat tatsulok na makikita sa loob ng isa pang tatsulok. Aayusin natin itong tatsulok na to. Paano natin gagawin? Ganito. Itong PD, iusog lang natin siya at magiging ganito. PE, usog ulit natin, magiging ganito. At ang PF, usog lang natin, magiging ganyan. Diyan pa lang makikita na natin na mga distansya nila o haba nila pag pinagsama-sama ay parehas lang ng taas ng tatsulok. Meron pang isa eh. Ano kaya yung isa? Ganito lang naman. May paano? May pruweba ba? Ganito. Hahatiin natin sa 3 ang ating tatsulok. Paano natin hatiin? Ulit. Gagamitin natin bilang taas ang PD, PF, at PE. Taas ng 3 tatsulok na mabubuo natin sa loob nitong tatsulok na ito. Tulad na to, na to, na to. Nasabi na natin o nakapakita na natin na nahati natin sa 3 tatsulok ang isang tatsulok. Ano na gagawin natin pagkatapos? Alam mo naman natin na ang sukat ng tatsulok ABC ay 1/2 ABCH o a 1/2 base times height, kung saan ang AB ang base at ang CH ay ang height. Pwede nating sabihin na para makuha natin ang sukat ng triangulong ABC, kunin natin ang sukat ng bawat triangulo makikita sa loob o ang sukat ng 3 triangulo makikita sa loob. Mayroong green, may yellow, at may blue. Ganyan. Para sa blue, 1/2 PF, 1/2 AB times PF. Para naman sa yellow, 1/2 BC plus PD. Para naman sa green, 1/2 AC plus PE. Pag ating pinagsama-sama yan, makukuha natin ang kabuuang sukat ng tatsulok ABC. Dahil dito, since alam naman natin na bawat gilid nito ay pare-parehas ng sukat, alam natin na AB ay parehas sa BC at ang BC ay parehas sa AC. Kaya pwede na ang sukat ng tatsulok ABC ay maaari lang pwede maging 1/2 AB times PF plus PD plus PE. Isa pa yang paraan para makuha natin ang sukat ng ABC. O ngayon, meron tayong 2 paraan para makuha ang sukat ng tatsulok ABC. Una ang 1/2 AB times CH. Pangalawa ang 1/2 AB times PF plus PD plus PE. Dito pa lang, masasabi na natin na PF plus PD plus PE is equal to CH o ang taas. Kaya napatunayan natin na ang haba ng distansya o kabuuang distansya ng isang punto sa loob ng tatsulok sa 3 nitong gilid
ay kaparehas lamang sa taas ng isang tatsulok. Maraming salamat, sana ay may natutunan kayo.